Ang proyekto ng Sangley Point International Airport, SPIA, ay nakakaranas ng mga pagkaantala, na walang bagong timeline para sa konstruksyon upang magsimula ngayong October 2025, hindi tulad ng sa Bulacan na New Manila International Airport, NMIA, na kung saan ay sisimulan na sa susunod na taon ng konstruksyon sa terminal building at runway. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang konstruksyon para sa New Manila International Airport, NMIA, ay nagsimula na may makabuluhang gawain sa pag-reclaim ng lupa at piling na nakumpleto na sa mga nakaraang taon at patuloy na last quarter ng 2025. Ang mga terminal building at ang una sa 4 na mga runway ay nakatakdang simulan ng konstruksyon sa 2026, naglalayong para sa isang phased operational start sa huli na 2028. Matatagpuan sa isang malawak na 2,500 ektaryang site sa Bulacan, ang paliparan sa buong mundo na ito ay bubuo sa mga phase. Ang bagong proyekto ng Manila International Airport ay naisip bilang isang game changer para sa industriya ng aviation ng Pilipinas. Sa una ay idinisenyo upang mahawakan ang 35 milyong mga pasahero taon-taon, plano nitong palawakin ang kapasidad nito sa 100 milyong mga pasahero bawat taon sa buong pagkumpleto. Ang makabuluhang pamumuhunan na ito ay naglalayong bawasan ang kasikipan ng air traffic congestion sa Metro Manila at matugunan ang lumalaking demand para sa air connectivity sa Metro Manila at mga kalapit na rehiyon. Ang unang yugto ng bagong proyekto ng Manila International Airport ay maglalagay ng batayan para sa kahusayan. Ang paunang yugto na ito ay isasama ang pagtatayo ng 2 sa nakaplanong 4 na runway, na nagpapahintulot sa sabay-sabay na paggalaw ng sasakyang panghimpapawid at pagtanggap ng mas malaking eroplano upang matiyak ang mahusay na operasyon. Ang isang state-of-the-art na passenger terminal ay itatayo din sa unang yugto, na nag-aalok ng mga top-tier na pasilidad at serbisyo upang matiyak ang isang superior travel experience for passengers. Nilalayo ng paliparan na magbigay ng ligtas, maginhawa, maaasahan, at mahusay na mga serbisyo sa paglalakbay sa hangin, na nakakatugon sa parehong kasalukuyang mga kahilingan at paglago sa hinaharap. Magsisilbi ito hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin ang mga kalapit na rehiyon tulad ng Central Luzon at Calabarzon, na nakatutusto sa magkakaibang mga pangangailangan ng mga manlalakbay. Kasama sa proyekto ang isang malawak na hanay ng mga kritikal na infrastruktura, kabilang ang mga pasilidad sa paliparan, mga pasilidad ng suporta sa eroplano at paliparan, pag-akses sa mga kalsada, mga istruktura ng paradahan, utility, isang pinagsamang lungsod ng paliparan, at iba pang mga pasilidad. Upang matiyak ang seamless connection, ang paliparan ay may ugnay sa Metro Manila at iba't ibang mga lalawigan sa buong Luzon sa pamamagitan ng isang mahusay na nakaplanong network ng infrastruktura, na nagbibigay ng madaling pag-akses at maayos na mga karanasan sa paglalakbay para sa mga pasahero. Kapag makumplito, ang bagong proyekto ng Manila International Airport ay inaasahan na makabuo ng higit sa 1 milyong direct at indirect jobs, pinasisigla ang aktibidad sa pang-ekonomiya sa Bulacan at mga nakapalibot na lalawigan. Ang kabuuang gastos para sa New Manila International Airport, NMIA, ay tinatayang nasa 735 bilyon, hanggang 740 bilyon pesos o $15 bilyon, kasama dito ang iba't ibang mga phase ng paliparan, tulad ng toll road, passenger terminal, at network ng infrastruktura, pati na rin ang isang township with residential, government, and commercial zones.
Ang pagbabagong ito ng proyekto ay mapapahusay ang apela ng bansa bilang isang patutunguhan sa pamumuhunan at palakasin ang posisyon nito bilang isang pangunahing hub ng turismo, na umaakit sa mga bisita mula sa buong mundo. Ang bagong proyekto ng Manila International Airport ay nakatayo bilang isang testamento sa pangako ng Pilipinas sa pag-modernize ng infrastruktura ng aviation at pagpoposisyon mismo bilang isang pinuno ng rehiyon sa paglalakbay sa hangin. Samantala, ang proyekto ay natigil na nakabindi ng pagsusumite ng detalyadong disenyo ng engineering, DED, at pag-secure ng isang sertipiko sa pagsunod sa kapaligiran, ECC. Sa kasalukuyan ay walang itinakdang timeline para sa kung kailan magsisimula ang konstruksyon, at ang timeline ay nakasalalay sa magkasanib na mga proseso ng pagsusuri at pagsusuri ng gobyerno. Noong October 2024, tinanggal ng Philippine Competition Commission, PCC, ang joint venture sa pagitan ng Cavite Provincial Government at ang SPIA Consortium. Ang proyekto, na tinatayang nagkakahalaga ng $11 billion, naglalayong bumuo ng Sangley Point sa isang international hub upang matulungan para ma-decongest ang Ninoy Aquino International Airport. Ang Pilipinas ay nakakuha ng isang pangako mula sa higanteng infrastructure ng India na GMR Group upang mabuo ang Sangley AeroCity at ang Sangley Point International Airport, SPIA, habang ang Tata Group ay nagbalangkas ng mga plano na mapalawak sa bansa. Samantala, ang proyekto ng SPIA ay nagsasangkot sa development ng isang bagong internasyonal na paliparan at suporta sa mga pasilidad sa infrastruktura, kabilang ang isang pinagsamang pag-akses sa kalsada at hub ng logistic. Inaasahang makakatulong ito sa pag-decongest ng pangunahing internasyonal na gateway ng bansa, ang Ninoy Aquino International Airport. Bukod sa pagunlad ng SPIA, ang GMR ay nagpahayag ng interes sa mga operasyon at pag-upgrade ng mga paliparan sa rehiyon, kabilang ang mga nasa Lawag, Siargao at Bohol. Ang GMR ay isang mapagkakatiwalaang kasosyo ng Pilipinas mula noong 2014 at malawak na kinikilala para sa matagumpay na paghahatid ng Mactan Cebu International Airport at new passenger terminal sa Clark sa kabila ng pandemya.